Magandang tanghali po. Balik po tayo sa ating tutorial. Sa episode 4 po, ang pag-uusapan po natin ay tungkol po sa TikTok transactions naman. Maramihang sale. Paano po ang treatment nito pagdating po sa sales journal? Kaya samahan niyo po ako hanggang sa dulo. Ito po ang order summary ng TikTok. Tinanggal ko na po yung ibang mga columns dahil hindi po natin kailangan. Dinagdagan ko po ng isang column, invoice number. Yun lang po yung dinagdag ko dito pero karamihan po tinanggal ko. Kaya tandaan nyo na lang po kung ano yung mga nandyan at usually yan lang po ang inyong kailangan. Okay, so ganyan. Ipiprint nyo po yan at magiging supporting document nyo po yan. Kaya yun ang reason kung bakit ko pinaikli. At nakita po natin sa isang araw na benta ay napakarami. Okay, napakarami. Maabot po ng 48 pieces. So, paano natin to i-record sa sales journal? Pero bago yon magre-resibo pa po muna tayo. Yung 500 and above ay hiniwalay ko po. Ito, dinala ko po dyan at saka dinala ko po dito. So, dalawa pala ang dinagdag kong column, yung invoice number at saka yung 500 and above. Okay. Ibig sabihin, dahil tinanggal ko na po yung 500 dito, nilagay ko dito sa kabilang column at sa 910 na may discount na 50, ay ito total na po natin lahat. Itong below 500. Ang total po niya ay 6,100. Tapos 500 saka 910 na may discount na 50. So, tatlo pong resibo ang kailangan natin. So, itong 500, dahil meron na tayong naunang resibo, meron na tayong unang resibo, kaya ito, ang sales invoice po niya is number 2. Okay. So, punta po tayo sa kunya-kunyaring sales invoice. Sold to. So, tao po yon, itong sold to na ito. Usually, ang kinukuha na lang po ay ang username. Sold to. Yan ang kanyang username. Address. Ang address po niya, kung di ako nagkakamali, taga Pangasinan po siya. Okay, so ano po ang kanyang binili? Huwag ninyo pong ilalagay ang product ID dahil hindi po naintindihan yung mamimili, ang ano ibig sabihin ng mga ID ninyong yon. So, yung mismong ano po niya, binili niya, yung po ang inyong ilalagay. So magkano po amount? 500. So ang binili is wide leg pants bundle of 10. So walang discount, kaya ang total amount due is 500. So ganyan po ang kanyang resibo. So itong sales invoice pong ito ay 002. Okay, so gagawa na po tayo para sa sales invoice 003. So, anlin po yon yung 910. Kanino po ibinenta? Sino yung bumili? Si Dats. Dats Mayo. So, lalagay po natin ang sold to Dats Mayo. Taga saan? Pampanga. Magkano? 910. Ano yung binili nung taga Pampanga? Copy. Ulitin ko po, wag yung product ID ang ilalagay dahil hindi maintindihan ng iyong customer kung ano yan. Ito ay may discount na 50 pesos at kaya po ang amount due ay 860. Okay, so putahan naman po natin ang ating invoice 004. Siyempre, ilagay na po natin dito yung invoice 003 para dyan at saka itong 004. May point po yan para ho lumabas yung 00. Kaya gawa-gawa ko lang po yung point. Okay, so kanino binenta? C, attachment. Walang pangalan na ilalagay kasi po napakarami po nila.
Address, Philippines. Ano binili? Assorted products. Pero kung nami-miss nyo po si Various, kaya lagay nyo po dyan various products. Okay po, pwede po. 6,100. Discount, 0. Total amount due, 6,100. Ayan po ang tatlong resibo na ating ilalagay sa sales journal. Po pwede yung pong i-add lahat na yan at iisang kwentahan na lang po tayo. Po pwede po. So kung i-add po natin to lahat, so 500 plus 910 plus 61 is 7,510. Minus 50 na discount, kaya 7,460. Punta na po tayo sa sales journal at i-record na po natin ito. Pero dahil marami po sa inyo walang sales journal, paano po ito gagawan ng journal entry? Ano ang journal entry natin dito? Ay accounts receivable. Yun po yung debit po natin. 7,460. Sales discount. 50. Sales credit 7,510. Yan po ang ating entry to record TikTok transaction with invoice number, with sales invoice number 2002 2004. Ito po yung entry na ilalagay nyo po sa general journal kung wala po kayong sales journal. Pero kung meron kayong sales journal, hindi nyo na po isusulat ito sa general journal. Sa sales journal na lang po. So punta tayo sa sales journal. Ating sales journal. So may date na po dito, June 3. Nabanggit ko sa inyo sa episode 3 na ito na ang inyong magiging format sa next ninyong sale transaction. Kaya lang po, yung format na yan ay pang Shopee transaction. TikTok po tayo. Ang pagkakaiba po nila, ang Shopee ay merong platform fee agad sa kanyang order details. Pero dito sa order summary ng TikTok ay wala. Kaya yan po ang kanilang pagkakaiba. Sa lang po ang merong available na data, yun lamang po ang ating ire-record. So, ang ating isusulat po is TikTok transaction. At ang gross sale po natin is 7,510. Meron po tayong discount na 50, kaya po 7,460 na lang. Ayan. Dahil po walang platform fee na nakalagay sa TikTok order summary, hindi po natin kokopyahin into platform fee na yan. Pang Shopee lang po yan. Okay po. So, okay, kung ikaw ay 8% na periodic, hanggang dyan ka na lang. Kung ikaw ay 8% na perpetual, kailangan nyo pong isulat ang cost of goods sold. Kunyari, ito ay nagkakalaga ng 5,000. So, 5,000. So, cost of goods sold natin, 5,000. Okay? Sinusulat lang po ang cost of goods sold kapag kayo ay perpetual inventory. Kaya kung kayo ay periodic, hindi na kailangan yan. Kung kayo naman po ay hindi 8% ang tax type, kayo po ay registered BMBE, graduated itemized at saka OSD, kailangan nyo pong isulat ang percentage tax o itala ang percentage tax expense. Ang percentage tax po natin ay nakakompute sa 3% ng net sale. Kaya 7,460 times 3% ay 223.80. Okay.
So, percentage tax expense, 223.80. So, yan po ang inyong format kapag TikTok po ang transaction. So, ito po yung Shopee, itong nauna. Ito naman po ay pang TikTok. Ang difference lang po nila ay yung platform fees dahil ang TikTok sa kanyang order summary ay wala pong nakalagay na platform fees. Ang sales invoice po nito ay 20204. Yan. Po pwede niyo pong gawin yan. Customer's name, C, attachment. So, wag niyo pong kakalimutan kapag Shopee transaction, more or less, ito po ang inyong format. Kapag TikTok transaction, ito po ang inyong format. Okay? Huwag niyo rin pong kakalimutan ang mag-subscribe para sa mga susunod po natin videos. Hanggang sa muli po. Salamat.